this video, another legit na utangan online na alam ko ilalaban din talaga natin to, which is itong si Maya personal loan. At mukhang malaki ang chance natin ngayon kasi nararamdaman ko na parang sasanib na talaga siya sa akin. Kasi if you know guys, lagi ako nag-a-apply dito kay Maya personal loan. Last year lang ako naging active din sa Maya pero may account na ako dito matagal na din. Kaya lang hindi ko siya ginagamit kasi more on GCash product features talaga ako or loans nila. Well, na-share ko naman siya sa inyo na parang hindi shortcut po yung pag-a-apply dito kay Maya personal loan dahil parang dadaan po tayo kay Maya Easy Credit po nila. Which is yun nga yung una kong na-unlock dito, na-offer niya ako ng 5,000 pesos and good news for me dahil nag-increase na siya recently lang. Naging 7,500 na siya. So okay na ako dun guys kasi alam niyo ba yung G-credit ko kay GCash, grabe ang kunat mag-increase no. Parang taon na akong 5,000 lang yung offer ko. Samantalang itong kay Maya Easy Credit is buwan lang na-increasean niya ako kasi lagi ko naman talagang ginagamit din. Kaya siguro din mabilis siya mag-increase. Well, anong kaugnayan nitong si Maya Easy Credit sa Maya personal loan ko? So usually po kasi ito yung stepping stone natin para ma-offeran tayo or ma-unlock natin si Maya personal loan kasi dito nila binabase yung ating payment behavior, yung credit history po natin. Kung good payer ba tayo or good borrower ba tayo sa kanila. Kaya nga nung na-increasean ako ng aking Maya Easy Credit, panay po follow up si Maya sa akin through text messages, through notification na I need to apply na daw, qualified na daw ako for Maya personal loan. Well, before that, paano nga ba maging eligible dito kay Maya personal loan? So ito nga pala yung qualification niya. Kailangan po nasa edad po tayo between 21 to 65 years old. And then of course, dapat Filipino citizen tayo living in the Philippines po kasi marami nagtatanong sa inyo kung pwede ba siya abroad or what, pero yun po yung qualification ni Maya po, dapat pa living in the Philippines kasi nga naman magbe-verify siya through our mobile phone number, magsisend sila ng notification through our mobile phone number. So paano yung kapag nasa ibang bansa ka, diba? And then next qualification is we must have an upgraded account dito sa Maya. Ano bang ibig sabihin nitong upgraded? Dapat po verified po yung account natin dito. Hindi po pwede na kapag download po natin yung app is mag-a-apply na agad tayo. So possible po 100% ligwa ka na agad nun once po na hindi po verified or upgraded yung account mo. Paano yun gawin? So mag-provide ka lang naman ng iyong ID, then facial verification, and then meron kang fill up na mga personal details po para magkaroon ka ng badge dito for verification. And then lastly po, dapat po actively daw po gumagamit tayo ng Maya app for our transaction. So lately actually guys, gamit na gamit ko si Maya kasi dito ako nagpipay bills, dito ako nagbabuy loads, and at the same time guys, ginagamit ko po talaga yung Maya Easy Credit po nila. Well, FYI, ang pinakamaganda dito kay Maya personal loan guys is parang nangutang ka na din sa bangko na ang baba ng interest rates niya, ang taas ng offer. Alam nyo ba na si Maya personal loan is nag-offer po siya ng up to 250,000 pesos. Wow. Depende po yun sa eligibility po natin. Well, Maya offers po an installment up to 24 months to pay. So long term talaga tong mga to. At ang maganda kasi talaga dito, as low as 0.77% lang ang monthly add-on rate niya. O saan ka pa, diba? Diba grabe nakikipagsabayan talaga sila sa mga bangko na grabe din ka low interest rates. Well, without further ado isa-share ko sa inyo ngayon yung nagiging application ko dito kay Maya personal loan and I hope makatulong din sa inyo to. So kung makikita nyo po dito meron akong credit limit na 7,500 pesos. Hindi ko pa siya ginagamit kasi kababayad ko lang ng aking bills dito sa aking Maya credit ha. So ang i-click po natin dito is yung loans kasi dito po nakapaloob yung Maya personal loans. So dito po, we need to click the apply now button to start the application. And then here po, describe niya na naman po yung privilege po once po na na-offeran tayo, nagkautang tayo dito. So to proceed, click lang natin tong apply now and then lalabas po dyan yung data privacy po ni Maya. So after po natin mabasa ito, so click lang natin tong continue and then lalabas po dito at yung purpose natin ba tayo mag-loan. So kahit ano naman dito is wala namang maling sagot. So click lang natin tong continue and then dito po meron po silang loan calculator that we can simulate po So for me, I choose 15,000 pesos lang kasi nag-i-start pa lang naman ako dito. So try lang natin. And then 3 months to pay ko siyang kinuha. Meron daw po ako monthly payment po na 5,050.08 pesos. So times 3 months nga natin yan, kaya
aabot po siya ng 15,150.24. So, mababa yung interest rates niya, guys. So, lumalabas po na 150.24 lang po yung interest rates niya po sa akin for 3 months to pay na yun, ha? So, sa aking computation po, meron silang 1% na binibigay sa akin, 1% lang for 3 months to pay to, ha? So, kung i-divide natin monthly, lumalabas po na 0.33% ang monthly interest rate niya. Seryoso to? Grabe, ang baba. Well, continue tayo, no? Which is after po nito, kailangan doon natin i-indicate yung monthly pay ko daw after tax. Fill upan lang natin to. And nandito sa baba, guys, pinili ko lang po si freelance and self-employed, and ang job title ko po dito is owner or self-employed po kasi advantage po talaga na employed tayo or business owner tayo or self-employed tayo or freelance tayo. Basta may pinagkakakitaan tayo. Kasi yun po yung gusto po ni Maya talaga, yung of course makakabayad tayo sa utang natin. And then after po nito, we need to update daw our personal information. So ito po is our personal details lang po. So basic lang naman to. And then guys, since meron akong mga details dito, dahil nga lagi ako nag-a-apply dito, diba? So, ito yung kailangan kong i-check, and pwede ko naman po siyang i-edit once po mayroon akong updated info dito. So, okay naman ako dito sa mga info na to. Tama naman lahat. So, sinubmit ko po siya, and gladly, nakaabot na tayo sa ganitong part kasi before sa mga application ko, hindi ako nakakarating dito. Nire-reject na nila ako agad-agad. At least na-share ko sa inyo yung mga kinakailangan po ni Maya personal loan na information. So, dito po, we need to add a proof of income. So, kung ikaw ay employed, private, or government man yan, so ito po yung mga kailangan nating i-provide. So, ang recommended po nila is yung latest 3 full months bank statements from primary bank account natin. So, yun yung recommended nila. Mataas yung chance na ma-approvehan tayo dito. So, kung wala ka naman nito, meron namang pwedeng i-provide, which is yung ating income tax documents ni BIR 2316. And kung wala talaga, pwede po yung COE. And then, kung wala pa rin talaga, pwede po yung payslip for the 3 full months. So, ito po yung sa mga employed. So, sa mga self-employed naman, freelancer, business owner, ang recommended po nila is yung 3 full months bank statements from primary bank account. And kung wala naman po, so pwede natin i-provide itong tax documents po, BIR 2316 din. And kung wala pa din, so yung latest audited financial statement po. So for me, dito ako nakapaloob po sa self-employed, business owner, or freelancers. Ang pinaka-provide ko po talaga dito is itong bank statement ko, which is hindi pa po ako nakapag-request sa aking bank kasi ang sinasabi dito yung ating primary bank account daw. Kasi dito po sa baba, if ever na meron tayong mga documents nito, i-upload natin siya dito and then hindi po siya agad-agad no na ma-approve tayo. So i-review nila for a few hours or few minutes siguro no. And unfortunately po, hindi ko pa po siya mapoprovide ngayon kasi ayoko pong ibigay yung pucho-puchong documents po dito. Since meron ako access sa online, gusto ko kasi naka-PDF file or talagang galing sa bank. Hindi nga kasi ito pucho-pucho si Maya personal loan. Seryoso siya sa mga dokumento. Kaya ayokong ma-disapprove dito kapag nagbigay ako ng weak documents po. Kaya paghahandaan ko to. So for now po, hanggang dito lang po muna yung aking application. Since ako po kasi ay self-employed, freelancer po, no? And wala pa akong latest kasi ngayon na income tax documents, kukunin ko pa siya sa BIR, no? And ganun din sa financial statement. So, ang pinaka-mabilis ko talagang mapoprovide dito is yung aking 3 full months bank statement. So, which is, hindi ko pa siya napoprovide ngayon, guys, no? Kasi tinry ko lang naman kung ano yung mga documents. Akala ko kasi pwedeng mag-proceed kahit wala tayong mga ganitong ipoprovide. Kasi wala pong choice ng unemployed dito, Kailangan po talaga nila ng documents po na ganito. Income proof po talaga ang nare-require po nila. Kaya maganda lang pala talaga itong si Maya Personal Loan kapag tayo ay employed, self-employed, freelancer. Basta anything po na may proof of income po tayo, pwede po tayo dito. But for now, guys, i-stop ko muna siya dito kasi gusto kong best na documents po yung ibibigay ko sa kanya and i-update ko kayo regarding this Maya Personal Loan kung ano nang balita dito. Since guys, text na rin siya ng text sa akin na i-complete ko na daw yung aking application dito kasi naka-pending po talaga siya. So, antayin ko lang po talaga na makuha ko po yung aking documents, yung magandang documents ko na sigurado ako na hindi ako madi-disapprove dito. Kaya isa-save ko po talaga yung best documents dito para naman no, maganda yung offer niya sa atin. But for now, yan lang po muna yung ma-share ko sa inyo. At least meron na po kayong idea regarding Maya Personal Loan and legit po talaga ito. And you can try this one, guys. Try nyo ha. Try nyo sa mga eligible dito kasi legit na legit po ito. Ito yung mga magandang i-recommend na pautang online. Walang pagdududa na recommended talaga siya. Don't worry,
I'll keep you updated. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat ng videos ko is updated na notified po kayo. Please don't forget to like and share and thank you po for watching. Bye!